Kamusta po? Muli mga katambay. Siyempre si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Si Mayor Baste, sumagot po. Alam niyo naman po mga Duterte, pag binabatuhan niyo po ng putik, babatuhin din po kayo ng putik. Sumasagot po ang mga Duterte. Hindi po katulad ng ibang politiko, nananatiling tahimik kahit ano po sabihin sa politikong iba na napakasasakit at napakabigat na bintang pero nananahimik. Pero sa mga Duterte, never sa mga Duterte na hindi sasagot. Lalo kung sila po ay binabatikos na at pinupuna ang kanilang magagandang ginagawa lalo sa kanilang syudad. Ito po, meron pong banat po o rest back si Mayor Baste. Pero bago po natin na umpisahan po at pakinggan, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito ba, pakinggan po natin ang ating isang makabayang vlogger mga tambay. Pakinggan po natin. Sinupalpal ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang Commission on Human Rights Davao sa banta ng ahensyang ito na papaimbestigahan ang kanyang idineklarang war on drugs kamailan. Pag-imbestiga lang mo, okay lang yan. Pero, I suggest kung mag-imbestiga lang naman kayo, tungod kay Dagenman raid sa drugs dinhi sa Davao ug, sa mga kaso, ask the City Prosecutor's Office, kanana lang inyong buhaton, CHR man kahamo, ayon kay Mayor Baste. Ang mga dilawang tulad ni Leila de Lima, Nery Colmenares at marami pang iba ay nasupalpal rin ito dahil hindi lang nanahimik ang alkalde ng Davao City sa pakikialam sa kanya ng mga talunang mga senador na ito. Ayon kay Baste ay, they overreacted, yun ang nakakatawa. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto nila. Kaya sinabi kong nag-overreact sila, because there are a lot of issues that you can fix dito sa Pilipinas. Maraming issue, yung statement ko, hindi naman ikakasama yun ng mga inosenteng tao. So why, bakit yun ang binigyan ninyo ng panahon? And I never told anyone to kill someone. Samantala, this is my first and last warning, no cellphone during duties, ayon sa bagong talaga na PNP chief. Mahigpit na pinagbabawal ng newly appointed PNP Chief Police General na si Romel Francisco Marble ang paggamit ng cellphones ng mga kapulisan habang sila ay naka-duty upang mas mabilis na matugunan ang pangangailangan ng publiko. Pero, sa war on drugs tila, allergy ang bagong pinuno ng pulisya ng bansa, dahil hindi na raw kailangan ng war on drugs, tutok na lamang daw ang pulisya sa mga krimen na nagaganap sa kapaligiran. Kitang isang napakagandang musika sa mga tainga ng mga drug user, drug addicts ang panukala ng bagong PNP chief. Pabebing araw ang gusto nitong tanggalan ng cellphone ang naka-duty na pulis, pero hindi ang droga na lantaran na naman ang paggamit at bentahan nito sa kalye. Ayon nga sa komento ng mga netizens ay, war on drugs and lang sir, masyado pong pabebe yang ganyan. Kanya-kanya talaga sila diskarte para mapansin. Ang hiling lang naman ng taong bayan yung safety sa lansangan. Mawala na yung mga snatchers, durugista at bababa yung krimen sa bansa. Pero sa bago ngayon, malabo kaya lahat ng parakpapaldo dito. Magtabaan na naman ang bulsa. Ayaw nila sa war on drugs kasi baka ma-credit daw sa dating admin, na gusto naman ng taong bayan. Para namang pinarurusahan mga PNP na tagapagtanggol na ng bayan ayaw pang pagamitin ng cellphone, kayo ngang mga walang ginagawa ayaw ninyo ng walang cellphone. Papaano kung nagigipit sa laban ang mga pulis di makakatawag? Sino mag-rescue sa kanila? Sari-sari ang naiisipan, noong kay PRRD, sila agad-agad inasikaso taas agad ang sweldo. Talagang wala binatbat ang pamumuno ngayon kesa noong panahon ni PRRD. Mahal niya mga pulis kaya sila nagsipag. Makikita. Opo mga katambay, yan po ang isang balita po ng ating makabayang vlogger. Totoo po yun eh. Katulad po nung kay Mayor Baste, di po ba mga katambay? Yung ginagawa po ni Mayor Baste, protektahan po yung mga tao na hindi gumagawa ng illegal, di ba? Protektahan yung mga kanyang kababayan, di ba? Maging safety. Sino po ba poprotektahan po dapat ng mayor? CHR, sa kay Leila de Lima. Saka dito sa isang tsuhin yata ni Angel Locsin. Columinaris yata yun, mga katambay. Parang tsuhin ni Angel Locsin po yun eh. Mga aktivista po yan.
Si Laila de Lima naman, alam naman natin yan na talagang mukhang pumapabor po sa di umano, sa mga adik. Di po ba? Eh, sino po ba poprotektahan natin? Yung ordinaryong tao na hindi gumagawa ng krimen at hindi nagdodroga o yung drogista o yung user, yung addict, yung drug lord, yung po ba ang poprotektahan natin na Laila de Lima, dating senadora, at doon sa tiyuhin ni Angel Locsin. Di po ba? Kaya tama po. Para po kay Kamanong, tama po ang ginagawa ni Mayor Baste para protektahan po ang kanyang nasasakupan, ang kanyang bayan, lalo ang Davao City. Alam natin ang Davao City, napakalaking city po. At ito po mas malaki pa halos, so hindi higit sa Metro Manila ang buong Davao. Baka mas malaki pa ang Davao City sa buong NCR, mga katambay. Ganun po kalaki. Kaya po napakahirap po sa isang mayor kung siya po tutulog-tulog. Lalo po ang droga nagbabalikan na po ngayon sa ating bansa. At narinig naman natin ng ating PNP chief na hindi po tututukan ng droga sa ating bansa. At iba po ang gagawin nilang pamamaraan sa pagpugsa ng droga. Kumbaga sa katulad na lang nung dati, kung maisipan na lang, magre-raid. Pero hindi po tutok na sinasabing war on drugs, di ba? Isa pang nakakalungkot, ayon dito sa nagbalita po nating kasama na parang lumalabas, ayaw nilang, ayaw nilang sundin o ituloy ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte kasi ayaw nilang makredit kay dating Pangulong Duterte ang kagandahan at madudulot na kapayapaan lalo sa mga barangay natin, sa city natin, na nawawala yung mga addiction, yung holdapan, di ba? At kung ano-ano pang krimen, lalo kung ikaw nga bangag at lulong sa pinagbabawal na gamot. Di ba mga katambay? Nakakalungkot lang po. Yung gobyerno, di ba ang gobyerno gusto kapayapaan? At hindi dapat isipin kung sino ang nagsimula. Di ba? Ang dapat iniisip ng gobyerno, di ba mga katambay? Yung kapayapaan ng taong bayan, ng iyong kababayan, at bilang ikaw leader, di ba? Kapayapaan, parang ikaw nga ang ama ng buong bansa, di ba? Ang pagiging politika po ba sa ating bansa kailangan po ba kompetisyon? Pag naumpisahan ni ganito, hindi po pwede kasi sa kanya kay credit. Ganun po ba ang sistema ng ating politika ngayon, mga katambay? Kailangan kanya-kanyang pagalingan. Hindi po ba po pwedeng ituloy kung maganda yung nasimulan nung pinalitan mo? Di po ba? Dahil ang kay-credit po noon, ang maikinabang po nung mga ganong kagandahang nagagawa at talaga nakita naman natin talagang maganda, mga Pilipino mga Pilipino ang maikinabang sa kapayapaan, lalo sa droga, di po ba? Mahirap po kasi doon po kasi sa Metro Manila, talagang hirap po sila. Lalo po ang mga namamahala po at nanunungkulan po sa Luzon, hindi po sila sanay na tumutok po sa droga. Hindi po katulad nung taga Mindanao na naging presidente po na taga Mindanao, sila po ang layunin nila kapayapaan dahil unang-una po yung kanilang probinsya, lalo ang Davao, talagang napakahabang panahon nagdusa sa napakahirap na higit pa sa war on drugs dahil may giyera po sila ron. Nahandun po kasi lahat ng problema nung araw, di ba? Nahandun naman terorista, NPA, at sasamahan mo pa ng droga. Siyempre, may krimen yan. Di ba? Napakahirap po pinagdaan ng Davao, kaya sila po talagang gusto po ng Davaoenyo, number 1, ang dating presidente Duterte, at ito po ang mayor, at ganoon din po ang vice president natin, yung kapayapaan po. Nakita po natin kung paano naging payapa po at naging progresibo po ang Davao. Ikumpara po natin sa Metro Manila, di po ba? Halos lahat ng Metro Manila nilalamo na po ng droga. Hindi po nawawala ng addict at user at tsak na may drug lord po na kasangkot po dyan sa Luzon. Lahat po halos ng probinsya, city ng Luzon, tsak po, meron pong involved na lalo po sa droga, mga katambay. Di po ba? Pero sa Mindanao,
Pinipilit po nila. Dahil nakita po natin kung paano po sila namala ang ama ng Mayor Baste na si dating Pangulong Duterte. Marami pong Pilipino. Hindi lang po sinesurvey. Pero kung sinesurvey po ng Pulse Asia at SWS, kung nagustuhan ba ng mga Pilipino ang ginawa ng Pangulong Duterte ng war on drugs o ngayon sa pamamahalang natin ngayon na sa pamamahala po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ano ang maganda. Maganda ba ang ginagawa ni Bongbong Marcos Jr. o ang dating ginagawa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Dapat i-survey din po yan para malaman natin, mga Pilipino, kung ano ang maganda para sa ating bansa, lalo yung kapayapaan, lalo sa pagsugpo ng droga, di po ba? Hindi po tayo binibigyan ng pansin sa mga bagay na yan. Halos sila po nagpapagalingan dahil nga nakikita ni Kamanong, politika po kasi Politika, napakaagang politika dahil karamihan po naman ng di umano ng ating mga politiko talagang pagka napwesto na, talagang kapit-tuko na sa pwesto, mga katambay. Lalo po yung nakatikim po, di umano, na mahabang panahon na nawala sa kapangyarihan. Talagang gustong makabalik ulit ng talagang gusto wag nang umalis at manatili na sila sa pwesto, di ba? Gumagawa di umano mga paraan ng mga politiko natin dahil yung isang secretary nagsusulong pa ng extension, di ba? I-extend pa ang mga termino ng mga mambabatas natin ngayon, di ba? Mga gobernador, mayor, samantalang korupsyon hindi naman nila inaayos sa ating bansa. Yung mga natuklasan, di ba? Part ng problema ng bansa, droga, di ba? Dahil mismo yung mayor ng Davao, di ba? Talaga sinusupil niya hanggang maaga ang problema ng Davao, di ba? Dapat nga hangaan natin yan ang mayor ng Davao kasi inaalagaan niya at talagang iniingatan niya ang kanyang mga tinatawag na siya'y ama ng bayan at kanyang mga anak ang nasasakupan niya. Yun ang pagmamahal ng isang ama sa mga anak puprotektahan mo sa masasama, di ba? Dahil lang droga bisyo. Pagka nalulung ka diyan talagang napakahirap mong makabawi diyan at makabangon sa droga, di ba? Talagang masisira ang kinabukasan mo at ulo riyan, di ba? Nakakabuang nga po ang droga, di po ba? Kaya nakakalungkot lang. Pero ang mga mambabatas natin, hindi nagpo-focus sa problema ng bayan, di ba? Napakaraming problema ng bayan natin. Una-una na nga, droga, kahirapan, di ba? Walang kawalan ng trabaho, napakataas, di ba? At walang masyadong nagninegosyo na sa atin. Walang pumapasok na investor halos sa atin. Magdadalawang taon na. Kaya bumabagsak ang ekonomiya natin, di ba? Ang bilihin natin napakatataas. Pero ang tinututukan ng ating pamahalaan ngayon, di ba? Ano po? Siraan, pabagsakin ng mga Duterte. Ikabit sa West Philippine Sea o South China Sea. Nadamay na nga si Kibuloy, di ba? Yan po ang laman ng ating balita, lalo sa malalaking media. Walang humpay, araw-araw. Laging Duterte. Puro si Duterte ang masama. Pero tanging si Duterte lang ang nakapaglinis na mahabang panahon sa Luzon, yung pinakataian nila ron, di ba? Yung taian po ang nasa Luzon, yung dagat nila ron. Di ba? Hindi man lang pinagpasalamat ng mga taga Luzon, lalo na mga taga Maynila na napakaraming vlogger na sinisiraan at niyuyurakan ng dating Presidente Duterte. Pero siyang naglinis ng taian nila. Ng taian, excuse me po sa mga kumakain. Pero totoo po yun di ba? Real talk po tayo. Sino po ang nakapaglinis lang sa dami na naging presidente magmula sa Marcos Sr.? Sino-sino po? Di ba? Sino pumalit? Yung nagtatabako. Di ba? Si Ramos, si Erap, di ba? Si Gloria, si Pinoy. Si Pangulong Duterte lang nalinis yung taian. Saka yung basurahan din, taian din sa Ilog Pasig. Tanging presidente lang taga Mindanao. Yan ba sasabihin natin napakasamang presidente na kung ano-ano binibintang natin ngayon? Na hindi nyo naman kinakasuhan sa korte ng Pilipinas? Walang kaso. Puro bintang lang. Samantalang yung Luzon na bulok, ikumpara mo sa Mindanao na progresibo at kay ganda-ganda at kay linis-linis.
ipagmamalaki nyo yung Luzon kung hindi pa nilinis ng dating presidente. Ang napakabaho niyong dagat. Di ba napakabaho ho ng dagat ng Metro Manila? Yung kanilang sinasabing Manila Bay. Di ba? Gumanda, naging tourist spot na ngayon. Samantalang nung araw, nung hindi pa presidente si Pangulong Duterte, tayan lang yan. Tayan! Di ba? Mga tambay. Hiyang-hiya tayo sa mga Taga-Luzon, mga katambay. Parang kigagaling nilang mga politiko ron. Samantalang yung taian nilang dagat, pinagtiyagaan nila na napakahabang panahon, napakahabang taon. Pinagtiyagaan nila amoy nun, napakabaho. Di ba? Bumango lang nung naging presidente si dating Pangulong Duterte. Pero ang sinukli nila, ang sinukli nila doon sa naglinis ng taian ng dagat nila. Ang sinukli, puro kasiraan. Puro pagpapabagsak sa lahi ng Duterte. Ganyan po tumanaw ng utang na loob. Tayong mga Pilipino ngayon, iba na po tayong tumanaw ng utang na loob. Kung sino pa yung nagtatrabaho at nagmamahal sa bansa, siya pa yung gagantihan mo at yuyurakan ng pagkatao. Pasasamain pa. Di ba? Nakakalungkot lang mga katambay. Real talk lang tayo. Di ba? Samantalang yung Pangulo natin ngayon, wala pang napapatunayan mga katambay. 2 taon na, wala pang napapatunayan. Samantalang yung dating Pangulo, pag-upo pa lang, meron ng impact sa atin. Di ba? Nakakalungkot. Pati ang mayor ng Davao, di ba? Nakita niyo po ang mayor ng Davao, kinukontrol, ang kapayapaan ng syudad. Ayaw nila makapasok ang droga. Kasi ang droga nanggagaling sa labas. Sa laki ng Davao, napakarami ng pwedeng daanan. Dahil ang Davao ay hindi maliit. Di ba? Kahit saan, pwede nilang ilusot. Yun ang iniiwasan ng Duterte. Lalo ng mayor ngayon doon. Pero tayo, na nasa Luzon, yung mga nasa Luzon niya, wala silang pakialam dahil sanay na sila sa mga addict. Sanay na sila sa krimen. Sanay na ang Metro Manila niyan sa mga ginagawa ng mga addiction, mga krimen, hold-upan, may nare-rape. Di ba? Sanay na sila dyan eh. Immune na sila dyan. Pero mga taga-Davao, hindi sanay dyan. Sanay sila sa kapayapaan na pwede silang matulog ng mahimbing, na hindi sila pinapasok ng mga addict at hindi sila pinapatay. Di ba mga tambay? Kaya, ano gagawin natin mga tambay kung ganyan ang diskarte ng bagong Pilipinas? Di ba? E di magtitiis tayo. Ganun po talaga eh. Titiis lang tayo mga tambay. Tiis lang. Ganun po talaga. Kaya nakakalungkot. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, Mayor Baste, yung magandang ginagawa mo. Kasi nasa Mindanao ka, ang tumutugis sa'yo, tumutuliksa, nasa Luzon. Hayaan mo sila sa Luzon. Kung maging addiction, o maging narco sila ron, hayaan natin sila ron, nasa Luzon sila. Pero kayong nasa Mindanao, maging mapayapa at malinis, ipagpatuloy nyo po yan. At tsak naman na yung mismong buong Mindanao, hindi naman aalis po yan. Lagi po kayong sasamahan ng mga inyong kababayan sa likuran. Lagi po nasa likuran niya at puprotektahan po kayo. At kayo po ang talagang kung tutusin, dapat nga ipagpasalamat pa ng pamahalaan natin dahil may isang mayor na katulad niyo po, nagalit sa mga nagpapasama ng ating lipunan, di ba? Dahil yan po ay isang sakit na napakahirap tanggalin at talagang malulugmok ka niyan, di ba? Malulugmok at pagka minalas-malas, ikasasawi mo pa yan, di ba mga katambay? Nakakalungkot lang. Yan lang po mga katambay. Ang medyo nahaba kong komento, dahil medyo nadala lang si Kamanong dahil parang nabaliwala ang ginawa ng mga Duterte sa ating bansa. Pati yung taian nila, nalinis. Pero wala kang marinig ng pagpapasalamat sa mga taga-Luzon. Yun lang po nakakahiya at nakakalungkot mga tambay. Yun lang po mga tambay, si Kamanong po, nag-iwan po na tis-tis lang po. Pero mahalin pa rin natin ating bansa. Tis-tis lang, may darating pa pag-asa sa ating bayan. Paalam, bye-bye.